Hello, Sir Mario. Kumusta po? Redmond Toys Raymond here. So, ito sir, unboxing and testing natin sir yung unit na order nyo, the Umarex Glock 17 Gen 5 Airsoft Gas Blowback Pistol. Tama, Gen 5. Okay? So, ayan sir. Unboxing. Okay, so... lang. Tadan! Okay, so ayan sir, kitang-kita nyo naman, yung plastic niyan, hindi pa nagagalaw. So, unboxing talaga. Marami talaga yung mga unit natin. Okay. Okay, so remove ko na yung magazine. Baka kasi accidentally mapindot natin at mahulog. Yan. So this is the Umarex Glock 70 Gen 5. So yan. So pag Umarex, license unit siya. So meron siya mga markings na same sa tunay na barel. Okay? Tapos ang kaibahan ng mga markings niya compared sa mga... Kasi meron mga ibang airsoft na mga China. So yung mga China, meron din silang markings. Pero parang tabi-tabingi. Hindi sila katulad ng markings ng Umarex na sobrang pantay talaga. So, ganun siya. Okay, kasi hindi ko alam eh. China talaga, alam mo yun, mahilig mameke eh. Walang pakialam sa pagdating sa pekean. Pero pag yung mga Taiwan, wala eh. Walang Taiwan na, kanyari, WE. Walang markings yung WE. Kasi nga, hindi sila license eh. So, parang hindi nila ginagamit, something like that. So, parang mas disiplinado yung mga Taiwan. Sa China, ano. Okay? So, yun siya. Tapos yan, may nakasulat dito, ayan. Officially, licensed product of Glock. Ayan. Okay? So, yan. So, ambidextrous, yung slide lock, slide lock or slide catch. Tapos yung mag-release niya, ambidextrous din siya. Actually, pwede siya ilipat sa kabila kung left-handed kayo. Yung magazine, actually, ayan, makikita mo dalawa yung kanal niya, left and right. So, depende sa inyo. Kung left-handed, pwede siya ilipat. Okay? So, ayan. Okay? So, ayan. So, what comes in the box is the magazine, tsaka ito. So, meron siyang Allen wrench. Yung Allen wrench niya is to adjust the hop up. Ito, yung nandito. Ayan. Pang-adjust ng hop. Hop is, kung hindi kayo familiar, check niyo yung mga ibang YouTube videos natin regarding hop. Ang short term sa hop is parang pectus. Pinepektusan niyo yung bola. O parang yung BB, parang mas malayo yung lipad. Ganun siya. So kapag magaan yung BB mo, tapos masyado malakas yung pectus, aangat yung BB mo, pataas yung lipad niya. So kailangan meron siyang tamang timpla para eksakto lang na malayo yung liliparin ng specific na BB mo. Depende kung sa timpla nung depende sa timpla nung hop. Okay? So ayun, ganun siya. So, ayan. Testingin na natin. Medyo na-distract ako. Testingin na natin ang inyong unit bago ko padala sa inyo. Bago ko siya i-pack at padala sa inyo. Okay? So, ito yung magazine. Okay? If ever na hindi nyo pa nakikita sa ibang videos natin. Kasi yung iba, nag-order lang sa akin. Hindi tumitingin sa video. So, to access, syempre, kakarga mo ng gas, kailangan sa ilalim, di ba? There are two ways to access yung valve na lalagyan ng gas. Pwede mong gamitin yung kuko mo para baba mo to. Ayan. So, itong parang yan. Bababa, ilagay mo yung kuko mo dyan, bababa mo to. Ayan, mapapansin mo. Di ba? So, ma-access mo na to. Ayan, mapupull out mo na. So, dito natin ipapasok. Ngayon, yung isang method naman is ito gagamitin mo. So, nakaganyan ka, ipupush mo to, pupush. Pag push mo niyan, tapos pupush mo ito pa patras. Ganyan. So, yun yung two ways para ma-access mo tong input valve. Okay? So, higpitan ko ba? Teka nga, higpitan ko nga konti. Although wala ako hindi ako naghihigpit ng Umarex eh. Sa wheel lang ako naghihigpit. And wala ngayon dito yung aking screwdriver. So, hindi ko nahihigpitan to. Okay, bihira ako magkaroon ng maluwag na input valves sa... Never pa yata ako nagkaroon ng maluwag na input valve sa Umarex. Lahat talaga ng mga Umarex,
or VFC. This is actually made by VFC, if ever, no? So, Umarex yung brand niya. Tapos, outsource yung manufacturing niya sa Taiwan. So, VFC ang gumawa sa kanya. Vega First Company. Okay? So, ayan. Okay. So, para marami kayong malaman about this gun. Okay? Kasi, meron din tayong ibang Umarex na Glock that is made by another company which is GHK. Okay? So, yung GHK, ano yun siya naman? Steel. Ano talaga, parang tunay na bakal. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung nakakalito rin eh. Kasi nga, ako kasi parang, di ba pag ang English metal, para sa akin, ang Tagalog ng metal is bakal. So, ang English steel. Ano ang Tagalog ng steel? Tapos meron ding aluminum. Meron ding alloy. Anong Tagalog nun? So, medyo nalilito ako dun sa may part na yun. Kaya, yun lang. So, yung GHK na Glock 17, ang generation nun is Gen 3, and it is manufactured by GHK. Okay? So, yung brand niya, Umarex din. So, ayun. Okay? So, yun. Lagyan natin ng... Yan ba lalagay ko dito? 6. Lagyan natin ng 6 na bala. Okay? Ayan. So, pag naglalagay ng bala dito sa mga Umarex, or dito sa mga VFC, dito pa lang sa point na to, pwede ka na maglagay ng bala. Dito pa lang. Kasi nga, yung kanal niya, dito pa lang malaki na. Hindi siya katulad ng mga WE na yung kanal ng WE nandito pa sa pinakailalim. So, yun yung medyo maganda dito. Baga, mas mabilis maglagay ng bala. Lalo pag, kunyari, kaunti lang lalagay mo, hindi mo nahihilain hanggang dito. Baga, dito ko pa lang nakakapaglagay ka na ng bala. Okay, so, yan. Right? So, yan. Testingin na natin kung ano na FPS nito just to give you an idea. Okay? Always remember to keep your trigger finger out. So, pag nag-aawa kayo ng baril, huwag niyo papasok dyan. Usually kasi pag newbie, pag hawak ng baril, nakaganon. Okay? So, yung tuturo ko sa inyo, proper gun handling, proper gun safety, is pag nag-aawa kayo ng baril, always trigger finger out. Okay? So, ganyan. Kasi mabilis na naman ipasok yan eh. O, di ba? Wala pang 1 second yun. Ganun lang. Okay, always trigger finger out. Basta lagyan mo na siya as high as possible. Okay? So, ayun sir. Teka lang, kakasalang natin sandali. So, pagka kinakasa mo to, well, mas makapit pag tinanggal mo to sticker na to. Kasi iba kasi bumibili sa akin. Laspag na, yung sticker nakakabit pa rin. So, syempre, medyo kulang yung grip mo kasi may sticker eh. Kasi may serration yan eh. Ayan, no? May serration to eh. Diba? So, yung iba sabihin, sir, ba't ang hirap ikasa? O ba't nadudulas? Tapos, yung sticker, tinanggal mo na ba? Hindi pa. Natural. Yung serration mo, isang side lang eh. Dito, wala ka serration eh. Di ba? So, yun. Basta, higpitan mo lang. Okay? Yan. Okay? So, yun. Alright, so trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Okay, so ayan. Pasok natin. Okay, so meron naman siyang, may base plate naman yung magwell niya. So pagka pinapasok mo sa kanya, hindi naman siya yung tumatagos hanggang dun. Kasi nga parang may humaharang naman. Tsaka actually naka-open yung, naka-close naman. So merong nozzle, tumatama dun sa may ibabaw ng dito, tumatama siya. Kaya nga, hindi nga rin maganda pag sobrang daming bala. Pag pupunuin mo to, yung punong-puno, sagad na sagad, hindi rin. Kasi, importante na pag yung nozzle tumama dito, kailangan na to bumababa to. Yan, kailangan gumagalaw yan. Ngayon, pag pinuno mo yan, tapos pag ginunon mo, ito, hindi to bumababa, syempre, anong mangyayari? Yung nozzle na nakaganon, yun yung babaloktot. Baka, yun yung mapipilitang umangat. Kasi sobrang tigas ng tumutulak sa kanya pataas eh. So baka mamaya bumuloktot yun. Pag bumuloktot yun, yari na. Kasi kailangan kasi diretso yun. Okay? So, ayun. So, pasok natin. Okay? So, okay, game. So, medyo malakas to, kaya magtatakap ako ng isang tenga. So, medyo malakas yung blowback and tunog. 351.3. Okay.
353.3. So yung blowback na to mas malakas compared sa blowback ng WE. Okay, so hindi ko alam kung bakit ganoon. Siguro nga, dahil sa ginagaya ni Umarex, or pinipilit nilang gayahin yung tunay na barrel. Diba? Kahit na yung trigger niya, actually mas malalim compared sa WE. Ganun siya. So depende sa mga makakapanood nito, itong video na to kasi post natin sa page. Yung iba kasi natatanong sa akin, at tinatanong niyo ako ano mas maganda, Umarex or WE, di ba? By kung makikita mo yung video na in-explain ko, mas maganda yung Umarex, okay? Pero kunwari, gamitin mo siya sa airsoft practical competition, katulad ng ginagawa ko, di ba? Nag-airsoft practical shooting ako. Importante kasi mabilis kang bumaril sa mga target, okay? So, yung trigger kasi na to medyo mas malalim. So, medyo mas mabagal kang makabaril sa mga target. So, para medyo lugi ka ng konti. Parang ganun. Kahit sabihin natin magaling ka, medyo mabagal ka pa rin. So, pagdating sa airsoft practical shooting, yung WE yung medyo lamang kasi mas maiksi yung trigger ng WE. Kaya parang mas konting ganun mo lang, mas pumapalo na siya. Ganun siya. Tapos yung blowback ng WE, mas mahina din. So, syempre, pag nado-double tap ka, mas kinapapano, mas malapit yung double tap mo kasi sa pag ganito, mas malayo yung double tap mo. Ganun siya. Okay? So, ayan. So, ayan. Game. 359.2 340.7 and 3.0 ba yun? 3.8 349.3. Hindi ko masyado makita, malabo na yun. So, ayan. Open chamber siya, no? So, removing the magazine. Uy, may bala pa. Bakit nag-open chamber? Nagulat ako dun. Ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam bakit. Ganun kalakas yung blowback. Hindi ko napansin. Okay, ulitin natin. Let's, bakit na ganun? Masyado atang malakas or something. Hindi ko alam eh. Okay, wait. Let's continue. Ulit natin ulit. Check natin. Pantay naman to, no? Wait na. Pantay. O, pantay naman. Ewan ko ano nangyari. Okay? So, testingin lang natin ulit. Okay naman. So, hindi ko alam kung ano nangyari, kung may ginawa ba ako, may nagawa tayo or something. Baka, pwede. Baka na-press ko kasi nga, di ba, ambidextrous. So, baka naangat ko yung pag-low back, kaya nag-open chamber, no? So, yun lang. Kasi nakaganon ako eh. Ayan o, tumatama eh. So, pwedeng pagkalabit ko, na-push ko siya. So, hindi ko rin sure. Or pwedeng dito ko siya na-push. Okay, pero ayan, okay naman. Okay, testing pa natin ulit. Siguro ako dun kasi sa mga high cap pa lang nangyayari mga ganun kasi nga malakas yung blowback. Pero ito kasi, malakas din kasi blowback na to. So, ngayon lang nangyari yun actually. Kaya nagulat ako bakit nag-open chamber. Pero yun nga, kwento kasi ako ng kwento. Kaya, hindi ko tuloy alam kung bakit nag-open chamber. Okay? Okay naman eh. Alright? So, ayun sir, ngayon yung extra magazine, wala dito, hindi ko na-prepare. I-open ko siya tapos kakargahan ko ng gas to check kung may singaw o wala. Kung wala siyang singaw, okay na yun. Ipapako na siya din, papadala ko na sa inyo. Pag may singaw, syempre ayusin ko muna bago ko papak. Okay? So, ayun lang sir. Okay, so ayun Sir Mario. Thank you for your order, sir. Until next transaction, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po, sir. Bye-bye.